Tingnan niyo po itong na-research ko mga kaistorya. Hindi po pala ang Amerika at hindi rin ang India ang enemy number 1 ng China. Ito po ang enemy number 1 ni Xi Jinping. Ano po mga kaistorya? Ito pong binabanggit natin dito, sinasabi sa reference na ito mga kaistorya na dahil dito sa enemy number 1 na ito ay unti-unti nang nababaklas ang mga tauhan ni Xi Jinping. Ang binabanggit po natin dito na tauhan ay mga high-ranking military officials po ng China. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon na mga kaistorya. Pakishare po at pakilike, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto po ninyo ang ganitong klase po ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Ipakita ko na po sa inyo ang reference, palakihin ko na po para mabasa din ninyo mga kaistorya. Ano ba yung binabanggit? Na enemy number 1 ng China na posibleng magpabagsak po sa kanila. Sabi po dito sa India.com, not India or US. This is China's enemy number 1. Xi Jinping is building new. Ba? Gumagawa pala si Xi Jinping ng bagong kaaway. Enemy number 1 daw po mga kaistorya eh. May kaaway pala na nilalabanan si Xi Jinping sa sarili niya pong bansa. Ito po yun eh. Xi Jinping, since he came to power in 2012, has been fiercely battling corruption in China, even though numerous setbacks have come his way. Nako po, yung malalang corruption pala sa China, mga kaistorya, yun pala ang binabanggit na number 1 na kaaway ng China. Alam nyo ba, sa sobrang corruption sa China, hindi lang gobyerno nila ang nahihirapan sa korupsyon, kundi maging ang hanay ng militar nila na pasok na po ng malalang sistema ng korupsyon. Bukod pa dyan, alam nyo ang China mga kaistorya, baon na baon sa utang. Oo, ang laki ng utang ng China. Ginawan ko po yan ng dedicated content. Basahin natin ito ha. China's biggest enemy. Ito ang pinakadambuhalang kaaway ng China. Do you know who is the biggest enemy of China? Is it the United States, Taiwan, or India? No, the biggest enemy of China is not any country but corruption. Corruption daw po ang pinakadambuhalang kaaway ng China. Chinese President Xi Jinping has started a massive anti-corruption campaign to eliminate corruption in the Chinese army and other institutions. Kita ninyo? Army and other institutions. Militar nila at yung institusyon na binabanggit, gobyerno yan, mga kaistorya. Ganyan kalala. At kapag nagpo-purge ka ng korupsyon, natural may mga masasagasaan ka. Kung nasagasaan ang mga high-ranking military official, malamang kaaway nga ni Xi Jinping. May nagtatanim ng galit sa kanya. Under this campaign to end corruption, the Chinese government is building more than 200 new detention, grabe no, centers or prisons called Liuji in Chinese. Here are the details you need to know about the Liuji centers and how the Chinese government is cracking down on corruption. Matindi nga. Kasi kung maliit lang na problema ito bakit magpapatayo ng malaking mga kulungan, mga kaistorya ha? 200 na detention centers, kulungan yan, mga kaistorya. Malala nga ang corruption sa kanila kung ganoon ha. Xi Jinping, since he came to power in 2012, has been fiercely battling corruption in China. Even though numerous setbacks have come his way, now in his third tenure, Jinping has stepped up his fight against corruption even more. Ibig sabihin, hindi po nalulunasan ni Xi Jinping ang problema sa korupsyon ng China. Ibig sabihin, hindi natatanggal ni Xi Jinping ang isang dambuhalang kaaway niya sa sarili niyang bansa. Bakit? Bakit mo nasabi, Juan Historiador? Ang daling intindihin sa binasa natin
Pangatlong termino na ni Xi Jinping, tuloy-tuloy ang purge niya sa corruption pero hindi niya po napapatigil ang corruption sa hanay ng militar at ng kanyang gobyerno. A story from CNN highlighted the government's new aggressive stance by reporting on its setting up about 200 fresh Liu Ji centers, a place where detainees for about 6 months are not granted access to legal help or family visits. Alam nyo, may ginawa din akong content Milyon-milyong Uyghur Muslim ang ikinukulong ng China. At alam nyo ba yung mga biktima doon kahit wala kang kasalanan, mga kaistorya? Kasi magkaiba ang relihiyon, Muslim, alam nyo naman ang China kung ano ang relihiyon nila, ay ini-indoctrinate nila ng sapilitan. Gusto nila na yakapin ng mga Uyghur Muslim yung relihiyon ng China. At dahil doon, kapag tumanggi ka, mga kaistorya, ay yari ka. May education camp pa nga sa kanila kung saan pinipilit na doktrinahan doon yung mga Uyghur Muslim. Milyon-milyon na. At ang lawak noong kulungan na yun, milya. Milya, mga kaistorya. Yung lawak. Ibig sabihin kasi umigit kumulang 1,000,000 ba naman daw ang nakakulong doon. Ginawan ko ng dedicated content. At ang masaklap sa mga nakakulong ay sa pilitan pong hinaharvest yung mga organs nila. Illegal organ harvesting sa China. Malala po yun sa China. Yung iba nga kahit gising kita nila, binubuksan ang tiyan nila, hinahalukay Ganun kalala sa China. O yung mga pro-China dyan, ganyan ba ang gusto nila ipasok sa sistema dito sa Pilipinas, mga kaistorya? China calls Pentagon report on Chinese military corruption irresponsible. Ayaw nila na naire-report na nailalabas yung baho nila, mga kaistorya. Ayaw nila, galit sila noon. Ang problema, hindi nila mapipigilan Hindi. Kahapon nga lang, ginawa natin ng content Sandamakmak na pala ang biglang natutuda sa China. Nagbimistulang ghost town na. Yung mga villages sa kanila, halos wala nang naglalakad na tao sa may bandang Hebei. Hindi naman throughout China, mga kaistorya, kasi may mga nagko-comment na mga kaistorya natin, may kamag-anak daw sila sa China, hindi naman daw ganun ang nangyayari. Baka sa ibang probinsya, kasi alam niyo mainstream, yung atin pong ginamit na reference. At in-check pa nga ang apelyido ng author Isipin ninyo, crowded ang mga ospital at pati yung mga crematoriums, mga kaistorya, pila-pila yung mga labi ng tao. Nagkakaubusan pa ng kabaong. Matagal na nating, nung nakaraan pa, kung hindi ako nagkakamali, nakaraang taon, nagawan ko na ng report yan na may pandemic nga sa China. Oo. Ang sabi, dun sa report kahapon na binasa natin, ay sinisensor, pinipigilan ng gobyerno ng China ang media at mga mamamayan na magsalita. Kaya siguro hindi nababalitaan ng mundo. Ganun pala ang nangyayari sa China, mga kaistorya. Sabi noong nung ginamit po natin na reference, ito pa, supporting reference po ito sa atin pong tinatalakay ngayon. CNN yan. Xi brought down powerful rivals in the military. Now he's going after his own men. Mga sarili niyang tauhan kalaban niya. Bakit? Dahil sa korupsyon. Maraming masasagasaan si Xi Jinping, mga ka-story. Anong sabi dito? Basahin natin. In the early years of Xi Jinping's war on corruption, the Chinese leader consolidated control over the world's largest military by taking down powerful generals. Kita ninyo? Mga high-ranking military officials po yan. Binabaklas yan. Oo. From rival factions and replacing them with allies and proteges loyal to himself. Ang problema, kahit sa mga tauhan niya, may tawag dito, mga ka-story, may nahawa ng kamantag ng korupsyon. Nagkaroon sila ng magpapalipad ng isang missile, hindi lumipad. Kaya pala, inimbestigan, hindi lumipad kasi sa halip na fuel ang laman ng missile, tubig. Tinanggal ni Xi Jinping yung tao. Yung tao na yun na tinanggal niya, alam niyo ba, high-ranking military official yun? Nangangasiwa po yun, mga ka-istorya, sa nuclear arsenal ng China. See? Ganun po yan. Katindi ang nangyayari sa China. A decade on, having given the People's Liberation Army a structural overhaul and stuck it
its top ranks with his own men. The supreme leader is still knee-deep in his saving English. So on and so forth. Talagang malalim eh. Tingnan ninyo itong termino dito, itong phrase na ito. Malalim, talamak ang korupsyon sa China. Late last month, she purged one of his closest protege in the military, a decades-old associate entrusted with instilling political loyalty. Tingnan, matagal na niyang tauhan. Matagal na niyang tauhan pero pinurge pa niya. Admiral Miao Hua, who sits on the Central Military Commission, the top command body chaired by Xi, has been suspended under investigation for serious violations of discipline that the defense military announced using a common euphemism for corruption and disloyalty. Matindi. High-ranking official yan ha? Mataas na tauhan at matagal ng tauhan ni Xi Jinping. Sinuspende niya dahil sa issue ng korupsyon. Ngayon sasabak sa giyera. Unang-una, maraming kahinaan ng militar ng China. Isa na yan, korupsyon na yan. Tapos yung mga sundalo nila ay hindi pa batak, hindi pa hasa sa modernong labanan. At yung mga modern assets nila ay yung mga fighter jets nila, yung mga warships po nila, mga kaistorya, mga missiles nila, hindi pa sabak, hindi pa subok, at hindi pa batak sa labanan. Di kagaya po ng mga armas ng Amerika. Sasabak ka sa giyera. Paano na yun pag sumabak ka sa giyera? Yung hanay ng militar mo na nalululong sa korupsyon. See? Anong mangyayari? Di ba? Mga kaistorya. Ito pa, supporting reference pa na maibibigay ko po sa inyo ha. 2. More Chinese generals fall after anti-corruption drive delivers big changes to military. Yan, tinan ninyo. Totoo nga, mga kaistorya. Yan ang kabulukan ng hanay ng militar ng China. Yan ang dambuhala o pinakadambuhalang kaaway ng China. Yan ang enemy number 1 ni Xi Jinping. Yang korupsyon na yan sa hanay ng militar. NPC Standing Committee announces Lieutenant General Liu Haitao and Vice Admiral Li Pengcheng removed from China's top legislature. Tingnan ninyo mga militar yan. Beijing has stripped 2 more generals in the People's Liberation Army of their lawmaker status as China continues a wider anti-corruption drive into the country's military. Hanggang ngayon po, 2025, tuloy-tuloy ang laban nila sa corruption. Hindi natatapos. Hindi kayang solusyonan ni Xi Jinping. No, malabo. In less than 2 years, 14 of China's military lawmakers have been ousted. Tinang ninyo, matataas na opisyal na ng gobyerno ito 14 lang naman tinanggal. Growing number of dismissals reflects steadily intensifying efforts to address corruption according to analysts. Basahin natin. PLA deputies have been dismissed from the current term of China's top legislature at a rate not seen for at least 4 decades. Sa nakakalipas na 4 na dekada sa history ng China, ngayon lang nangyari ito. According to public records going back to 1983 amid a campaign to root out corruption in the world's largest standing military. Some 14 military lawmakers, hindi lang basta lawmakers to high-ranking military official din po ito have been removed from the National People's Congress since the current term of the NPC began in March 2023. A tally by the South China Morning Post has found. Kita ninyo, matagal na palang problema ito ng China, mga kaistorya. China investigates a top military official as she broadens purge of PLA generals, mga generals po. China has suspended a top military official and placed him under investigation for corruption, the defense ministry said, as leader Xi Jinping broadens a sweeping purge in the upper ranks of the world's largest military. Malala nga ang problema sa China, mga kaistorya. Tapos tuloy-tuloy pa ang pagbagsak ng ekonomiya nila. Bagsak na nga ang ekonomiya nila, baon pa sa utang. Tapos ganyan pa, may matinding sistema ng corruption. Tapos dadagsain ka pa ng mga kalamidad. Anong nang mangyayari sa bansa mo? Tapos sasabak ka sa giyera. Niluloko mo ba sarili mo? Gusto mo bang matuluyan kang bumagsak? 'Di ba, mga kaistorya?